Hello guys, good evening. So may nagtanong na naman sa akin guys sa Facebook. So paano daw ako nakapunta ng Malaysia? So ganun din guys, ganung process din. Yung nga lang sa Malaysia kasi hindi na ako nagano. Wala nang mga language na 'yan, 'di ba? Kasi doon kasi nakakapag-English kasi sila. So hindi na kami nag-aaral ng ganun. So, sa mga first timer to guys. So, yung mga nakapunta na ng Malaysia o sa ibang bansa. So, goods yan. So, sa mga first timer, yun. Sa mga agency naman, ganun din sa Alpha Tomo kayo pumunta. Yun din yung naging agency ko dati. Okay naman yung mga ano nila dun guys. Before kasi ako, dati kasi nag-Malaysia ako, may placement kami nun. 60,000 yung placement namin. Kaso na ano ko siya, na tawad naman. So, bayad ako ng 30. Tapos, yung sunod na, dun na sa Malaysia. Bali, minantly ko na lang. Ganun. Ngayon guys, wala na. Wala nang placement fee ngayon. So, pwede na kayo pwede na kayo mag-apply dyan. Ang gagastusin nyo na lang, medical. Magkano yung medical? Siguro mga nasa 5,000 ngayon guys. Mag-ipon kayo ng 5,000. Kasi yun yung magastos. Sa medical naman, kailangan talagang alam nyo sa sarili yung kayo, physically fit. Kasi sayang din kasi kung pasado nga kayo na interview, tapos bumagsak naman kayo ng medical. So sayang lang din, di ba? So dapat pag mag-iisip kayo na mag-apply kayo sa ibang bansa, kailangan alamin nyo sa sarili nyo na malinis kayo pagdating sa medical. Kasi unang-una guys, ang daming masasayang. Maliban sa pera nyo, masasayang din yung oras nyo, yung panahon. Lalo na yung mga malalayo dyan, di ba? O biyahe pa tayo ng Manila, lang, para makapag-apply lang. So sayang yung mga ganun. So dapat, malayo pa lang, i-condition nyo yung sarili nyo. Huwag kayo muna mag-iinom, diba? Kasi pag panainom kayo, tapos makikita doon sa medical nyo, UTI. Kadalasan kasi sa sumasabit sa ihi, UTI talaga. So, ang malala pa dyan, pag nakitaan ka ng kung ano din, sakit sa bato, diba? Mahirap yun. So, kailangan, malayo pa lang, nagpapawis na tayo, umiinom tayo ng ng maraming tubig, ganun, para malinis talaga. Tapos tubig lang, damihin nyo lang tubig. Tapos ihi ng ihi lang kayo. So para malinis talaga kayo guys. Wala kayong Tapos, laga-laga lang ng mga gulay-gulay. Pampakondisyon yan guys para talagang walang sabit sa medical nyo. Kasi ako before talagang So, dati ko naman nung medical ko, pinakaunang mga ibang bansa ko. Sa awa ng Diyos, malinis naman, wala akong So, yung ko lang, yung mga kasama ko, yun talagang sumabit yung iba. Iba nga dun, di ba yung iba? Wag pala kayo sa guys di ba? Sabihin natin na-select na kayo. Na-select na kayo, tapos may plane ticket na. Huwag kayong di ba yung iba magpapadispedida. Lalo na yung iba, papadispedida sila. Tapos, yung nila, yung kaibigan nila, gumamit ng ng mga pinagbabawal na mga gawain. So, wag kayong yan guys, kasi hindi lang kayo imi-medical dito sa Pinas. Pagdating nyo doon, imi-medical din kayo. Hindi ko naman sinabing lahat ng company. Pero mostly talaga. Mostly, nag-mini-medical din nila doon sa ibang bansa. Katulad nung experience ko guys, sa Malaysia din yun. So, may medical doon dito. Pumasa siya.
nagdespedida, gumamit, tapos biyahe pagka kinabukasan. Eh, nung nandun na siya sa Malaysia, mga sumunod na araw, minedical sila. So, doon nakitaan siya ng sa ihi niya, ay sa dugo niya. Sa ihi din yata, makikita din yun. So, yun guys, no choice. Hindi siya pumasa dun sa medical dun sa ibang bansa. Uwi siya. So, sayang guys. Sayang yung 'di ba? Ang laki ng panghinayang. Andun ka na tapos papauwiin ka pa dahil lang dun. So, yun. Yun ang ma-advise ko sa mga lalo na yung mga bagong mangingibang bansa. So, panatilihin nyo guys na malinis yung nyo, yung katawan nyo hanggang makapagsimula talaga kayo magtrabaho. So, hindi kasi natin alam yung mga, lalo na yung iba, hindi natin alam kung ano yung mangyayari pag nandun na tayo. So, ako, nagbibigay ako ng advice base lang sa experience ko din sa mga naging kasamaan ko dati. So, sinasabi ko to para maiwasan din ninyo na huwag gayahin, 'di ba? Tsaka sa guys, pag nasa ibang bansa na kayo, lalo na ngayon guys, napakadali na ngayon, 'di ba, yung communication. May messenger na tayo, madami tayong ways. Hindi na tayo tulad nung dati. Alam yung panahon namin, unang ibang bansa ako. Alam niyo yung dikaskas. 'Di ba yung kakaskasin? Yung dikaskas na yun, bibili pa kami sa malayo pa. Malayo pa yung pinagbibilhan namin nun. Tapos yung dikaskas na yun, 10 minutes lang yun. So, yung ginagawa namin, papabili kami ng, medyo may kamahalan din. Papabili na kami ng 5, kaya 3. Tapos tatawag lang kami pag kailangan lang, pag mga emergency. Papadala kami. May mga gusto kaming, ipagawa, mga ganun-ganun ba. Hindi kami basta tawag ng walang dahilan. So, tinitipid namin yung guys. Kaya, napakahirap nun dati. Di katulad ngayon, di ba? Anytime, anywhere, tawag, chat. Yung panahon namin, unang Malaysia ko, unang abroad ko. Kakaskas muna namin yun, idadial. Pag na-dial na, pag nag-confirm na okay na, doon pa lang kami makakapag-text. Doon pa lang din kami makapagtawag. Ganun, napakahirap dati guys. Talagang ma-homesick ka. Ngayon, hindi na kayo ma-homesick. Daming na kayo, di ba? Kahit nga habang naglalaro ka, pag dalawang cellphone mo, habang naglalaro ka dyan, may ka-video call ka, yung pamilya mo, di ba? Nakakausap mo sila anytime, nakikita mo anytime. Sa amin, nakakausap namin, kaso hindi namin nakikita. Di ba? Nung dati yun. So, nung mga sumunod na mga taon naman, doon nag-i-improve na. So, nakakausap na din namin. So, naabutan ko lang talaga yun, guys. Naabutan ko lang. So, mga ilang taon din yun. So, tapos sa guys, di ba, nasa ibang bansa na kayo. Lalo naman yung mga first timer dyan. Kasi, nung dati bago pa lang kami nun. Alam nyo, sa mga kasama natin, lalo na yung mga makakasama mo dun sa ibang bansa, yung una, okay pa kayo niyan. Okay pa kayo niyan. Ang daming ganun. Yung mga base lang to sa ko talaga, observation. Yung okay kayo ngayon, talagang maganda yung bonding, nagkakasundo. Pagka na kayo guys, pagka nagtagal na kayo doon, sumasahod na kayo. Tapos, di ba, pagbago pa lang, isa kayo ng pagkain, sama-sama kayong kakain, mga ganyan, di ba? Kasi, pa lang, bago pa lang kayo, kumbaga, inaano nyo pa yung, yung nilalapit nyo yung loob sa isa't isa. Kaso nga lang, pag nagtagal na kayo guys, hindi na, halos, may mga ilan na
magkakasama pa din sila sa pagkain. May iba naman, wala na, naghihiwalay na. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi, pag nagtagal-tagal na kasi, diyan na kasi naglalabasan na yung mga kaugalian. Diba? Tulad ng, tulad ng, halimbawa, nag-schedule kayo ng mga malengke. Yung isa, hindi na malengke. Kahit schedule niya. Tapos kayo, napaka-honest nyo sa schedule nyo. Pag kayo yung mga malengke, talagang namamalengke kayo. Namimili kayo. Kung kayo naman yung nakatoka magluluto kayo. Yung mga ganun-ganun ba. Syempre, hindi maiwasan na may kasama kang, sabihin na lang natin, nakalimot o di kaya umalis. So, hindi nakapamalengke. So, siyempre, hindi natin maiwasan na yung kasama natin magalit, mainis, ba't ganon, walang makain sa bahay, walang maluto. Tapos, pag magluluto naman, sabihin natin yung isang kasama mo, schedule niya magluto, kaso may lakad siya, di ba? O di kaya may ginagawa, o di kaya hindi nakapamalengke. Tapos ikaw, pag schedule mo magluto, nagluluto ka. Pag schedule mo namamalengke ka. Dahil gusto mong, kasi inaano mo yung pakikisama sa mga kasamahan mo. Kaso hindi naman kasi pareho yung tao, guys. May talagang ma-encounter ka na hindi kagaya sa'yo, 'di ba? So, advice ko lang, guys, para maiwasan yung ganun. Kumbaga, kaya nyo namang magsulo. Sabihin na lang natin, isa lang yung rice cooker nyo. Sige, isa kayo sa kanin. Tapos, sa ulam naman, kahit magkanya-kanya na kayo. Kasi talagang, nako, diyan na talaga, ang dami akong kakilala halos nagkaaway-away dahil sa mga ganyan. Tapos doon na, nagkakaanuhan na ng pakitungo, nagkakailangan na, kasi nagkakainisan na sa isa't isa, yung mga ganun ba. So, para lang hindi naman maging yung pang-ibang bansa nyo. Yung talagang masaya pa din. So, sabi nga nila, di ba? Iwasan lang tayo. Kasi ako, tulad nung may kabahay ako nun, kasi nung sa Malaysia, 10 kami. So may iba dun sa amin, magkasama sila sa pagkain. Mga 3 yata sila. Siyempre yung isa, umuwi, nakalimot kumain, nakalimot magsaing. Umalis, kasi may lakad. Ito naman galing trabaho, gutom na gutom. So pag uwi, walang kanin, walang niluto. Toka-toka sila. Kung sino yung nakatoka, di ba? Nakalimot. Siyempre, ang dami na sasabihin nung mga kasama niya. Di ba? So pag uwi niya, pagsasabihan siya. Kung sasama naman loob yung isa, magagalit din sa dahil pinagsabihan, mga ganon. Kahit nakalimot. So hindi natin maiwasan yung mga ganong bagay, guys. So sa mga dyan, first time mga ibang bansa, yun. Iwas na lang. Tapos dun sa guys, kung saan man kayo mapunta, sa company, sa anong company pa yan, mga huwag kayong maya magtanong, guys, kung di nyo naman alam. Tapos, syempre, pakisama. Pinakamahalaga talaga yung pakisama. Pagsamahan mo lahat. Wala kang pipiliin. Lahat pakisamahan mo. Kasi sa ibang bansa, guys, sabihin na natin na hindi natin gusto yung bawat isa. Diba? Lalo na pag alam mo yung ugali nung kasamahan mo. Pagsamahan nyo na lang, guys, kasi, diba? Iba din yung magtatrabaho ka na wala kang nabubwisitan, wala kang kaaway. Yung maayos kang naghanap buhay. So, lang,
pagpasensya, iwas na lang. Basta magandang mamuhay dun pagka wala kang kaaway, wala kang nakakainisan. Tsaka siyempre guys, andun tayo para magtrabaho para sa pamilya natin. Huwag tayo magpa-apekto sa mga bagay-bagay na mga hindi naman dapat, 'di ba? Hindi naman dapat binibigyan ng panahon. So focus pa din tayo sa goal natin. Tapos sa naman guys, sa pag-apply nyo, dapat alamin nyo muna yung bansa na pupuntahan nyo. Tapos mag-research kayo, 'di ba? Madali naman ngayon mag-research kayo, nood kayo sa YouTube o di kaya sa Google kung ano yung klaseng bansa yung pupuntahan nyo. Kasi mamaya lalo na yung iba, yung mga first timer, isipin nila baka okay yung doon, okay yung tawag nito, pagkain, yung klima, 'di ba? Yung culture nila, yung mga ganon. Example na yung pagkain guys, 'di ba? Nung doon ako sa Malaysia, hindi ko naman sinasabi na na tawag nito. Kaya guys, hindi ko naman sinasabi guys na pangit yung pagkain doon. Maanghang lang talaga. Talagang hindi ko akalain na ganun pala. Tapos may lalo na yung isda. May isda sila doon na kulay, may pula, may yellow, yung sabaw. Kulay pula yung sabaw, kulay yellow yung sabaw. Na maanghang. Sobrang anghang talaga guys. Tapos malalasahan mo talaga yung lansa ng isda. So, talagang hirap kami dun sa yung iba talagang kung yun doon kakain. Yung iba nakakaya nila sa ganun. Kaso siyempre yung mga hindi sanay guys sa manghang, 'di ba? Lalo na gutom ka na. Tapos kakain ka ng maanghang. Siyempre ka naman nun guys, yung tiyan mo, 'di ba? Baka pang mangyari sa iyo. Tulad ko, nagka-ulcer ako doon. Siyempre, pag may ulcer ka, bawal ka sa manghang. Siyempre, no choice ako. Doon sa kantin namin, halos maanghang doon yung mga pagkain. Kahit yung kanin, maanghang. 'Di ba? So, minsan wala akong choice kundi mag-itlog. Mag-itlog na lang, paluto ako ng itlog. O di kaya, pag may time pa ako, nagbabaon ako. Ganun guys, kasi siyempre, kung may ulcer ka naman, tapos manghang pa yung kakainin mo, mas lalong lalala yung sakit mo guys. So, napakahirap. So, yun lang. Alamin nyo muna, kasi baka may pupunta kayo dun, tapos may pala kayo, may tawag nito, may condition kayo na may ulcer kayo, o di kaya ayaw nyo sa mga ganong mga pagkain, mga ganun ba. So, yun lang, mag-research lang kayo. Maliban sa culture nila, sa kung ano man dyan. Pero sabi nga nila, Pinoy naman tayo guys. So, madidiskarte natin yan kahit saan pa tayo ilagay. So, doon naman nung nag-Japan ako guys, doon talaga, yung mga pagkain nila, panlasang Pinoy lang din. Masasarap. Diba dito sa atin, yung mga Japanese food, diba? Okay yung mga pagkain doon. So, maliban sa pagkain, yung culture nila, maganda. Magagalang yung mga tao doon. Diba? Tapos pala kaibigan. So, makikita nyo naman guys diba, sa TV. Nagbabaw pa nga yan sila eh. So, yun lang. Yun lang yung mga advice ko guys. Basta, research muna kayo guys. Tapos, yung mga sinabi ko ngayon, yun, tandaan nyo yun guys.
Kasi dun yun na masasabi na tama pala. Tama yung sinabi ko. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang sa so na ulit guys sa next upload ko. So kung nagustuhan nyo guys yung mga advice ko, pa-subscribe na lang guys. Salamat sa panonood. Thank you.